na kagad ng problema ang SOW. Nakakuha kagad si Muradin sa pagpasok. Ito yung sinasabi ko, yung pagsagit na pumapasok eh, nagkakaroon ng mga weird strategies. Ngayon, tingnan natin kung ano nangyayari si Zeratul. Ito, nag-ano lang siya, kumukuha lang siya ng XP. Hindi niya kailangan mag-ikot-ikot pa kasi alam niya yung team siya nandito sa taas. So far, ang meta ngayon sa Heroes is mag-XP ka muna hanggang level 10. Ang standard dyan is kunin mo muna yung heroic skills, yung mga ultimate abilities, yung mga final skills nyo. Kasi sa Heroes, nasa iyo lahat ng skills eh. Kaya, pakalma-kalma ka lang. Huwag ka munang bibida-bida kasi pag nagkamali ka eh, patay ka agad. And every death, kahit mabilis yung respawn timer niya sa una, every death mo counted kasi may XP sa kalaban mo. Tandaan mo, pag namatay ka, hindi lang isang kalaban mo nag-XP, yung buong team. Kaya talagang iingatan mo yung bawat buhay at saka bawat kill. Medyo mahirap talaga. Kaya, careful ka lang. So right now, medyo lamang ang tribo with their XP. Pero umabol naman ang SOW. Isang magandang kill lang. At pwede nilang habulin to. Kaya lang medyo aggressive ang lineup ng tribo. Sabi ko nga sa inyo, sila. Medyo damage dealing ang kanilang lineup. Kita mo si Tyrael, kahit mababa ang buhay niyan, may speed siya, tsaka may shield siya. So si Zeratul, sabi ko sa'yo, hindi basta-basta papasok yan. At ito nga yung sinasabi ko na kailangan alam mo kagad kung sino yung nasa, yung vision sa turn-in mo. Kasi so far, ay naghahabulan si Muradin. Tignan natin kung ano magagawa niya. Oops, there's a healing ward. Medyo nag-iba ang isip ni Muradin. Mahirap mamatay dito. Nice stun. Galing kay Anubara para maka-atras sila. Grabe, kahit anong ginagawa ng SOW, mukhang hindi sila makahabol. Medyo lumalaki yung XP na lamang nila laban sa SOW. I mean laban sa tribo ni William Lee. Talagang yung tribo mukhang may mga ritual pang ginagawa bago maglaro. Kaya alam nila yung mga gagawin nila. Kung napapansin niyo yung taas medyo unti-unting lumalaki yung agwat nila in terms of XP. Ito, si Utor mukhang naipit. Pumasok si Tyrael, tingnan natin kung maka-counter. Ops, aalis si Zeratul, mukhang hindi. Mukhang parehas silang nagbago ang isip at hindi mo na maging aggressive. Si Jaina, hindi ko gusto yung ginagawa niya. Isang stun lang, pwede pa siyang mamatay. Nice polymorph there at mukhang mapapaatras sila. Si Zeratul, mukhang umuwi na naman ng iyakan. Si Tassadar, mag-XP lang. Kalma lang tayo. Si Zeratul, mukhang papasok. Oops, medyo matigas si Tyrael. Dapat yung mga malalambot yung tinitira mo. Ayan, si Vala mukhang napapa-snow time ka lang dito. Oops, nice disturb there galing kay Illidan. Ngunit wala naman siya magagawa kasi konti lang naman yung seeds na nakukuha ng kalaban. So far, tignan natin. Mukhang nagkakagulo ng madamihan dito at may turn in. Lamang ang tribo with 15 gems laban sa 12. Medyo matagal-tagal pa ang labasan ng first spider webs kasi actually never mind, nag-33 nag-turn in yung tribo and yung clash talaga, yung pressure talaga na ginagawa ng tribo kakaiba. Ang ginagawa nila is binamap control nila. Habang dinadamage nila, ayan na nga sinasabi ko, the nice turn in. Habang dinadamage nila, napapa-atras yung SOW at in turn nakakapag-turn in sila ng mga gems nila. At ngayon, nakakuha sila ng enough. I think they're gonna push. Mukhang sa top sila nakaabang. Pero just in case, pinipressure pa nila lahat ng lanes. Ngayon since wala pa naman level 3, wala pa naman level 10, hindi pa naman sila kailangan mag-team up. Pero useful yun kung may gusto silang i-pressure na lane. So mukha ngayon sa mid sila mag-pressure. Si Tassadar mukhang malakas ang loob. There's the heals from Utor. Medyo sayang ang kanyang mana. Pero okay lang, pressure lang. Papasagin na nila yung Torre at mukhang hindi nakapag-depensa na maayos ang SOW. Si Zeratul, naghihintay lang siya sa likod. Naghahanap ng mga malalambot. Nagkakadikit sila. There's the cleave! And the stun going in with the blizzard. Pero malakas pa rin ang damage ni Jaina at na-stun sila. Kaya kinain din nila yung lag na yun. Sabi na Ano kaya ang nangyari? Si Illidan. Ano ang ginagawa ni Illidan? Mukhang nahampas ng spider. At nag-spike na naman. Spike na naman tayo. Si Vala mukhang naka-atras. And nagsosolidify lang talaga yung lead ng ng tribo ni William Lee. Nakita mo ayan yung spider pumapasok. May naman, ayun may stats tayo. So far, mukhang maganda ang siege damage ni Illidan para sa tribo with 22,000. So siya yung nagpa-farm
Pero ang XP pala napupunta kay Uther for some reason. Ay, ano pala, healing pala yun. So, isa pala nga namamatay actually si Anubarak at saka si Muradin. So, medyo lugi ang SOW sa deaths. Pero, it's too easy to call. Masyado pa maaga yan. Actually, mistake yun ng mga players is pag may namatay na kagad sa kabilang team, magji-GG na kagad sila. Mali yun. Kakaumpisa pa lang Yan. Like I said, tingnan natin yung XP is 3,000. Mukhang naghahabol si Illidan. On the other side naman, ng SOW, 2,000 ang pinakamataas kay Zeratul. Medyo nape-pressure lang talaga sila. Kaya hindi sila makapag-farm ng maayos. At mukhang babalik na tayo. Here we go. Ang clash sa gitna. Sino ang papasok? Medyo natapyas-tapyas ang buildings na SOW. Nako, ano nangyayari? Nagkakamatay. Pumasok si Illidan sa taas. Malakas ang loob. Pero ito, tingnan natin kung ano magagawa ni Zeratul. Ops, saan ka pupunta, boy? Halika dito at nakagante. Good job yan. Kasi pag behind ka, yung XP mo mag-scale up at saka makaka-return ka. So, pag behind ka, ang aim mo lang is pumatay ka lang ng pumatay ng mga heroes as much as you can. Pero ito na, nakuha na ng konti ng SOW map control. At least na-stabilize na nila yung base nila. At ang bottom, mukhang na-a-attack pa rin. Pero buhay pa naman yung fort nila. Ops, Muradin, saan ka pupunta? There's the stun. Isa pang stun ang kailangan kay Muradin. Pero si Brightwing, pagdating natin kung aabot. Ops, mukhang na-shield. Hindi siya nakauwi. Ngayon, ang SOW babawi. Kaya lang, wais. Except si Jaina, hindi pala wais si Jaina, mukhang na-stuck siya sa out. Medyo naging brave siya. Kaya, ayun, yung problema mo, pag nasa harap ka at ikaw ay malambot, yun ang mangyayari sa'yo. Unang-una kang nga-atakihin at ikaw ang ipipick off. Kaya dapat nasa harap yung tangke. Ngayon, chance na ng SOW yun. Enough na kaya ang jam sila. Pero hindi si Illidan. Mayroong pang sinasabi, bawal kayo mag-turn in. Inuuna si Brightwing, wala kayong heals, boy. Ngayon, wala, nag-escape na. Kumalas na sila. Alam nila wala silang heal si Vala. Mukhang nahahabol. Atras pa. Ops, hindi umabot. Yung Zeratul, alam na, hindi na siya. Sabi niya, it's not worth it. It's not worth it. At ngayon, ang Tribo, level 10 na. Maheroic na sila. Kukunin nila itong creeps na to at susubukan nila mag-push. Tingnan natin kung magiging successful. Ano kaya ang balak ng SOW? Tingnan natin. Pwede nilang i-contest to. Kaya lang kulang sila sa heroes. Aabot kaya sila in time. Tingnan natin. Medyo low on mana ang Tribo. Kaya hindi ko alam kung magiging enough yun. Kaya naispatan si Zeratul. Zeratul, anong gagawin mo? Umatras ka muna. Mag-heal ka muna. Keep calm. And snipe. Hindi ka yung tipong brawler na nasa harap. Ikaw yung nasa likod. Magbabackstab ka. Yan ang trabaho ni Zeratul. Pero nagtataka ako si Muradin nasa taas. Bakit ka nag-soak ng XP? Kailangan mong humabol sa team. And i-prevent mo sila mag-push. In fairness, okay naman yung push ng Knights para sa SOW. Kaya lang malakas talaga ang habol ng Tribo. Let's check kung anong talents ang kinuha ng Tribo. Si Jaina kumuha ng Water Elemental, which is good for siege attacks. Pwede nilang iiwan yun at gagawa siya ng trabaho. So hindi siya mag-focus ngayon sa damage as much compared dun sa... Ops, baka lang! Mamaya na! Analyze muna natin to. Si Muradin, nauna naman sa pagbalik kay Zeratul at ito na, there's the Metamorphosis and the Archon. Patay si Brightwing, mukhang hindi na papatagalin. Hindi na papatagal ng Tribo to. Inuuna na nila isa-isa. At ngayon, pati si Muradin, ang tangke na dapat huling uuwi. Siya pa yung nauuna for some reason. Pero okay lang yun. Kasi pag behind na yung team mo, kailangan mo mabuhay. Dahil in case na magkakaroon ng siege, at least maisa sa inyong buhay. Compared sa pagwala. Pagwala ay mapupush lang kayo. Di ba? Mahirap yun. Ngayon, si Tyrael, kahit hindi ka naman nagpupush na hero, ginagawa niya. Kasi nandyan na siya konting atake lang. Tapis lang. At unti-unting ipipressure. Si Illidan naman, nagpapababa ng cooldown lang dito sa mga paghampas nila. At mukhang malapit na rin mag-level 10 ng SOW. Kailangan nila para makahabol. Isang magandang teamfight lang. Comeback game. Ang Heroes of the Storm, tandaan nyo yan. So, even if you're behind, you can still win if you get a nice engagement. However, speaking of nice engagements, nag-usap-usap na ang Tribo. They say, it is gonna be time. We're gonna go for a hard push. They're taking the mercenary camps and they're gonna summon the web weavers who's gonna push for them. And habang nandun sila, pressure na rin sila. But finally, SOW got the level 10. Tignan natin kung makukuha nila tong fight na to. They are 2 levels down. And they have the web weavers. But with nice positioning, maybe this can happen. Ops, biglang nagkaroon ng disconnection for a second there. And nagtinginan sila. Pero ito na, nauli ang dalawang SOW. At ngayon, they are in trouble. 3 on 5 with web weavers. Ano kaya magiging plano ng SOW dito? Ano kaya? Mahilig. The pressure is on for the red team. Yan ang gusto ko sa Heroes. Mabilisan lang. Pero, intense.
The lag is real. Sabi nga. Isang pasok lang. Talagang galit na galit ang tribo, sabi nila. Sabi nila, masyado na naglalag. Ayaw ko nang patagalin to. Tapusin na natin. Pero habang nandito tayo, pag-usapan natin ng ults na kinuha ng SOW. Si Zeratul kumuha ng Void Prison, which is good for stuns. Web Blast para kay Anubarak, pang disable. Hopefully, sa damage dealers nila yan. Either kay Jaina or kay Illidan. Brightwing going for the Blink heal. Kasi she's the only sustain there. Kailangan na din yun. Feeling ko yung bread niya hindi niya din nagamit masyado eh. So which is not good actually. Avatar for Muradin as expected kasi siya yung tanke. He's the frontliner. He's gonna be the one doing and dishing all the stuns. And of course, Rain of Vengeance for Vala. CC niya yan. Pag isang magandang Rain of Vengeance lang, nahuli lahat ng players ng kabilang team ba? Masakit. Comeback potential yan. Pang wombo combo yan. Isipin mo? Actually, isipin mo, pag nag-Rain of Vengeance sila, tapos nakuha niya ng isang avatar. Kasi, sa Heroes, yung avatar, pag nahampas ka, auto-stun for 1 second. So, kung malalockdown nila, siguro, yung mga damage dealers ng tribo, like si Jaina, or si Jaina, or si Illidan, pwede nilang maklip yung wings ng tribo, at hopefully, kaya nilang i-take down doon. Speaking of which, taking down ang tribo, papasok na sila sa mid. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ano kaya ang plano nila para magdepensahan dito. Tingnan natin. Pumapasok na ang tribo. Nagkakaroon ng AoE damage. Nagpapaulan ng Yebe. Si Jaina. At ngayon umatras lang. Keep calm lang. Keep calm lang ang Keep calm lang sila. Kailangan nila maghintay para bumalik yung mga teammates nila. Pero umaasa na lang talaga sa Merc. Very wise ang ginagawa ng tribo dahil habang nagdedepensa dito sa gitna, sa mid, ang SOW, ang tribo pumapasok sa taas gamit ang spiders. Ang pagsugod nila, alam nila kung coordinated sila. Si Vala nasa bot actually naghihintay, wala siyang magawa, kailangan niya magdepensa somehow. And nababawasan ng damage potential ng SOW dahil doon. Ngayon, isa-isa na sila. Kita-kita mo, nasa harap si Muradin. Ay nasa harap si Illidan at kita-kita ang damage potential niya. At pumapasok na siya. Ayan, kita-kita niyo naman. Hindi makapwesto na maayos. Si Anubarak, hindi alam kung sino ang isa-stun. Kailangan lang i-focus fire. There's the Void Prison. Tatlo na lang sila. Pero matalino ang tribo para lahat sila pumasok doon at hindi sila pwede ma-damage pag nasa loob ng Void Prison. There's the judgment. Inuuna talaga nila si Vala. Ang damage potential. Kaya lang, yan, ginagawa na ni Muradin yung tanke niya. Kailangan niyang tankihin yun. Ngayon, yung tatlong DPS ng SOW hindi makapalag dahil sila yung fino-focus at dinadive. Sabi ko nga kanina, dive ang play ng tribo at kita-kita naman kung gaano ka-effective yun sa wala masyadong burst heal na SOW. Ngayon, we have 2 forts left para sa SOW at kitang-kita mo hindi pa nagagalawang fort. Kumbaga may pintura pang bagong-bago yung sa tribo. At ito si Illidan, tingnan natin kung makikake out lang nila. Malaking bagay to kasi makakuha sila ng XP. However, they are 4 levels down. Pero mukhang mauuna pa si Zeratul. There's a Rain of Vengeance and nice stuns. However, it's not gonna be enough. Unti-unting natatapos ang buhay ni Muradin. At ngayon, isa-isa na sila ang bumabagsak and mukhang stop na ang nangyayari dito. Masyado nang mainit ang tribo. Nilabasan nila yung mga pitchforks nila, yung mga apoy. At kukunin na nila ang boss dito sa Spider Realm. Papasok na sila isa-isa kasi libreng-libre na eh. Ayan ang magandang technique sa Heroes. Pag nag-down yung kabilang team, it is the perfect time to go for the boss. Kasi habang nagre-respond sila, hindi mo sila pwede i-contest dyan eh. Yan ang masakit, diba? Siyempre, pag nakuha mo yung boss, pwede mo sila i-push. Pwede kang pumasok doon at mag-push. Yung gagamit niyon, kitang-kita mo. Ayan. So far, ang SOW on the other hand, they're gonna try to see if they can take these creeps. However, medyo occupied sila sa pag-defend. At ngayon, nagpupush na ang boss, ang main boss. Siya na ang hampas. Hindi ko alam kung bakit Grave Golem ang tawag dito, pero yan pa rin yan pa rin. Titignan lang ni Anubarak kung may nakapwesto sa gitna. And they're just really slowly pushing it. Hindi sila nagmamadali. Sabi nila, we're just gonna wait for our teammates. Kasi, sabi ko nga sa'yo, sa Heroes, madali ang comeback. Pag naging careless yung team mo, lalo na pag pag ahead ka, pwede mo silang ma-pick off with the right amount of talents. Yung damage potential ng SOW medyo mataas kung makukuha nila yung tamang combo. However, busy talaga sila dito sa boss kasi unti-unti nang hinahampas yung core nila. Yung tribo naman, alam na nila na nasa kanila yung map control.
So ginagawa nila, finiflex nila yung muscle nila, kinukuha nila yung creeps, kinukuha nila yung lanes, kumukuha sila ng gems, habang busy yung SOW sa pag-stabilize ng base nila na medyo nangihina na. Dalawa na lang ang forts nyo, dalawa na lang ang keeps nyo, at tandaan nyo, every time na mag-down ng keep ng isang kalaban, which is the main, nasa last bago mag-core, magkakaroon ng catapults yung spawn ng creeps nyo. And pag nangyari yun, pwede nang ma-atake yung core nyo. Pero ayan, mukhang kahit pa paano, bumabawi sila at nakapag-turn in sila for somehow. And tingnan natin kung yung pag-turn in na yun is gonna be enough. Pero si Vala mukhang nakuha sa labas. There's the shield. Pero na solo si Illidan. There's the -1 damage para sa Tribu. Will it be enough for the comeback? SOW. Kaya lang nag-aiwanan yung dalawang tangke. Pumasok sa loob. At yung iba umuwi na lang. At hindi ko alam kung ano coordination na nagkamali dito. Nagkakaroon sila ng miscommunication. Sabi nung dalawang tangke, tara sugod! Sabi nung tatlo, teka lang, may naiwan kami sa bahay. At yun ang naging downfall ng SOW at unti-unti na nag-push. Ito yung sinasabi ko kanina, kahit may spider webs kayo, may spider weavers kayo, pag wala naman kayong follow-up doon, medyo wala din mangyayari. At in the very least, madedefend yung mga forts nyo kahit papano. But yung kabilang team, they can just take it down whenever they need. Kita mo, inuunti-unti nila, 1/4 na lang ang natitira para sa SOW. Paano kaya nila to masasalba? Isang magandang snipes lang. Ang kailangan nila dito is pag naghiwalay ang Tribu. Pero ito, mukhang nagkaroon sila ng pag-asa. Tignan natin kung tama ang makukuha nila. Bakit si Tyrion lang inuuna nyo? Matigas yan, boy. Dapat, ang inuuna nyo si Jaina. Walang escape si Jaina. Kaya nakapag-regroup na. Si Tassadar, mukhang malakas ang loob. Sabi niya, akong bala dito. Susugod ako, tangke ako. Malakas ang loob ko. Pero hindi nagpapauto ang SOW, sabi nila, trap yan. Hindi walang Tassadar na magloloob, maglalakas sa loob na pumasok nang walang backup. At yun nga, nakapag-turn in nga sila, pero ayan, hindi rin nangyari at turn na ngayon ng Tribu. Sabi, okay, wala na kayong spiders, oras na namin, kami naman. At tignan natin kung ano magagawa ng SOW. Last fort na nila to. Kumbaga, this is the last stand, the final countdown. Kung ano mangyayari. Will it be the end for SOW? Tingnan natin kung anong mangyayari. The spider webs are coming in, the creep waves. Habang sa likod nila, yung web weavers nagmamarcha na. Pumasok si Illidan! Pino-focus fire siya! At habang naka-void prison yung kalaban, wala siyang support. Pero si Tyrael nakalabas. There's the judgment. At si Vala, mukhang inuuna naman. Si Zeratul, nasampal lang walang malay-malay. At unti-unti na talagang namamatay. Ang SOW, kumbaga ang dugo nila, tumutulo na sa pader. Wala na, unti-unti na nilang nararamdaman. Natatapos na ang oras ng SOW. And there's the last fort and finally focus firing on the core. Looks like ang Tribu is gonna take this game. No problem, no sweat, no worries. Grabe. Ang intense ng first game ng Heroes talaga. Talagang tinatambay nila sa harap. There's the GG. Good game. For 16 minutes. Congratulations to Tribu. They're gonna be advancing. Oops. And they're gonna be